What about if it's strategic? Kasi kuha na naman ni Sara ang iglesia. Alright, magandang Sabado. Tapos ng Biyernes Santo, no? Huwebes Santo, Biyernes Santo, tapos na talaga. Wala nang holiday. Lunes, ano na naman tayo dito, regular na pasok. Kaya ang mga holiday, tapos na, mga bakasyon tapos na. So pinitin siya, tapos na, lahat tapos na. Pero hindi natin natatapos itong mga issue ngayon sa bansang Pilipinas na habang ano ba to, sa Bisaya pa naglakaw ning panahon ba. Oy ako di ay si Edgar Mihorada, tubong taga San Carlos Pilar Bohol, OFW sa nasod sa Espanya o bansang Spain. OFW na normal na pagka OFW, kuan ba, way ranggo. Bitaw no. Kumusta ang tanan sa mga subscriber ko na nandyan ho lagi ang inyong mga pangalan na nababasa ko. Wala akong reply hanggang ngayon kasi trabaho muna. Tapos ito nga ngayon, dalikyat muna ako ibig sabihin ba, dalikyat, nagsamantala ko muna yung free time ko na dito ako nagharap ulit sa camera kasi nakita ko kasi itong mga ilan to silang grupo to sila, 5. Si Llamas, si Agbayani, Corina Sanchez, guest lang yata si Corina dyan at saka si Llamas at si basta nandyan yan. 5 yan sila na napanood ko na parang estilo TikTok ang kanilang programa na yan. O ano bang tawag nila yan. So ipasok ko yun ha. Hindi ko kasi nasabi kanino yun na sino daw ba ang dapat magiging running mate ni VP Sara na nililigawan niya na. O yung istorya ba nga na siya vice presidente na gihangzo nga pwede na niya nga mahimong tandem by 2028 pero hindi niya pwedeng i-broadcast muna or i-reveal kasi baka daw aatakihin. Alam naman natin ang politika sa Pilipinas, okay lang yan na si VP Sara atakihin kasi matagal naman na inatake yan. So ang magiging vice presidente niya na sabi niya na kinausap niya na ay hindi niya pwedeng sabihin na sa ngayon. So sasabihin niya sa tamang panahon kung umukay na ba kasi sabi niya 'di ba na hindi pa bumayag, nag-isip pa daw. So pagbigyan natin yan. Yun ang sabi niya 'di ba? Yun ang sabi ni VP Sara mismo. Hindi naman ko gumagawa din ng mga istorya na hindi sinabi ni VP Sara. So napanood natin ho 'yun. Kung napanood din niyo 'yun, yun na yung eksaktong sabi ni VP Sara na sige. Mayroon na akong ni-recruit. Okay. I-recruit pa lang, so hindi pa siya sigurado kung ang pag-recruit nito ay umayon sa kanyang gusto na magiging vice presidente niya sa by 2028. At ito na nga ngayon, ito yung programa nila ni Corina Sanchez, ito si Llamas, o sino pa yung mga tao dyan na si Marcolita daw, kasi si Marcolita miyembro ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, yun daw ho, yun ang sumusuporta na kay VP Sara. Sigurado na ba sila sa Iglesia ni Cristo na susuportahan na si VP Sara sa kanyang kandidatura? Tanong ko lang din sa Iglesia ni Cristo kung okay na ba sa inyo si VP Sara? Kung nakikita naman ninyo kung okay si VP Sara, ay maraming salamat, ay insi na inyong suportahan si VP Sara, pero hindi natin pangunahan ang Iglesia ni Cristo kung sino talaga ang kanilang gagawing kandidato pagka-presidente. Yun nga sabi nila kung sino yung dapat na ligawan ni VP Sara. Nasali pa yung itong si Torre. Uy, Diyos ko po, si Torre. Sino pang tanga, no? Ako anak, tapos yung naghuli sa tatay ko, tapos yun ang gagawin kong vice-presidente. Para akong nagbigti kung sa sarili kong dalang lobid. Parang ganon eh. Si Torre gagawin kong vice presidente, halimbawa ako VP Sara, para wag naman yung sabihin na si VP Sara sobrang tanga. Ang talino yan. Huy, bright yan. Inubo tuloy ako sa kabubuhan nitong mga to. Although ang okay lang dyan magsalita si Corina, pero ito si Llamas. Naku, nakikita ninyo yan. Sobrang bias ho yan, si Llamas. Ayaw sa mga Duterte ho yan. Ayaw kay VP Sara yan. Yung kalbo na yan na kintab ang ulo. Tapos ngayon, sino pa yung mga nila?
ang kanilang gustong i-VP kay VP Sara, si ano daw, si Amy Marcos. Kaya sabi ni Llamas, mayroon daw mga DDS na ayaw kay Amy Marcos. Kahit naman siguro ako, ayaw ko rin na si Amy na naman. Ano ba yan? Galing sa kay Bongbong Marcos na presidente na ubod ng katangahan. Ayan na naman, Marcos na naman ang magiging vice presidente. Ewan ko lang kung sa bagay, sa inyo na yun. Pero para sa akin, hindi ko talaga suportahan yan si Amy. Pang senador lang pwede yan si Amy. Pero pag ganyan vice presidente, wag na. Wag naman, please. Tapos si Robin Padilla daw. O si Bongo. O pwede. Pwede si Bongo. Kaya lang sabi ni Llamas, di daw sila close. Wow, si Llamas nagmamarunong tong kalbo na to. So, ito Iglesia ni Cristo ngayon na sinasabi nila. Okay ba sa ANC na susuportaan nila si VP Sara? Sigurado na ba sila? Parang sigurado na si Corina Sanchez na ang membro ng INC ay makuha na ni VP Sara. Sino nagsabi kay VP Sara na makuha na ni Corina Sanchez na nakuha na ni VP Sara itong INC? At isa rin ito sa problema rin ng mga kalaban ngayon ni VP Sara kasi itong si Bongbong Marcos, alam ko naman talaga ang INC nito ayaw talaga sa mga i-endorso ni Bongbong Marcos. Alam naman natin ang INC. Ano rin sila sa politika, tinitingnan nila kung sino yung karapat-dapat talaga nilang suportaan. Although mayroon naman silang mga tinutulungan o sinusuportaan na natatalo. Pero mas majority ang nananalo. So kapag ito'y totoo, na sa pananaw ni Corina Sanchez na ang ANC ay susuporta kay VP Sara, sana magdilang anghel ito si Corina Sanchez kasi kung totoo ito, ang laking advantage kapag nakuha mo ang INC. Ang Katoliko kasi hati pero ang INC, solid kasi ito. Sabi ko nga ito, kapag sumuporta sila sa kanilang mga kandidato, pag sabihin nila sa kanilang pinuno, ang mga leader dyan, ay susuportahan talaga nila yan. Yung Katoliko kasi, ang ano niyan, parang hati-hati ang bawat miyembro ng Katoliko. Kasi ang Katoliko kasi, nakatanggap kasi ng mga malita ang iba dyan. Hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo, na malita, baka isampal yan sa pagmumukha ninyo kapag yan ang opera ninyo sa mga mali-malita. Huwag na ho talaga ninyo subukan ang Iglesia ni Cristo sa mga ganyang mali-malita kasi hindi talaga po pwede sa Iglesia yung mga ginagawa ng mga korupsyon ngayon. Kasi sila kasi, baliktarin natin, ayaw nila yung korupsyon ngayon ni Bongbong Marcos. Sinabi na nga ng kanilang leader, saan na? Bakit wala pang nakukulong? Bakit wala pang nakikita namin na nanagot? Transparency, accountability, sa mga hustisya na dapat makamit sa mga mamamayang Pilipino. Hindi makasariling interes kasi itong INC. Kaya si Corina Sanchez, tumama siya doon. At ito si Senador Marcolita, kapag nakuha rin ito ng VP Sara na magiging vice presidente, ang ganda rin kasi abogado. Tapos, pwede kasi ito siya ibala sa mga sa mga ganyang Department of Foreign Affairs. Pwede ho yan. Kasi maganda ho yan kasi abogado Tapos wala naman sa kanyang problema siguro kasi siya senador. Kapag natalo siya, pwede siya balik pagka-senador. Pag siya, pwede pa rin siya magiging Senate President. Di ba? Ang daming magiging purpose ni Marcoleta kapag ito nagiging vice presidente ni VP Sara. For the future nga magiging presidente na si VP Sara. So ang INC lang dito, hindi pa naman pwede na ang INC ngayon mag-declare na, uy, kami magsara na kami. Hindi pa ho yan. Ang lang ngayon, nakikiramdam ang INC. Kaya lang ang INC ngayon, tahimik sa issue sa itong bagong issue na impeachment. Kasi ito sila noon, ayaw nila ho yung impeachment ni VP Sara. Pero ngayon, hindi sila nagsalita ho tungkol dito ngayon. So, bayaan lang natin kasi nakikiramdam ho sila ngayon itong organization ng INC. So si VP Sara, huwag niyong
na si VP Sara. Kasi kahit hindi masulit ni VP Sara ang Katoliko, nako, ang mga Muslim, Mindanao, halos mga Muslim dyan, ilang porsyento ang mga Muslim sa Mindanao, ha? Mindanao ang pag-uusapan, hindi lang yung kasama sa Luzon. Maki-BP ho yan. Ang mga kapatid dito, mga Muslim, VP Sara ho yan. So ako, sang-ayon ako dito sa kapag si Senador Marcoleta ang kanyang magiging partner o magiging vice presidente. Iba pa rin talaga kapag abogado, iba talaga kapag mayroon kang diyan, malaking bala mo ba, malaki kang diyan na ang dami mong alam, ang dami mong laman sa utak. Si Robin Padilla, para sa akin, wag muna. Para sa akin, wag muna. So Robin Padilla, mamili tayo ng, sabi ko nga, mas magandang bala ba? May magandang bala. Kasi yan ang maganda sa Pilipinas kapag VP Sara o Marcoleta. Basta kung sino man na na okay ang tandem. Kasi hindi naman tayo na ang Pilipinas malakas ang presidente, mahina ang vice presidente. Pangit yun. Mas maganda itong malakas parehas na may dating ba. Kasi kapag ito yung makikita natin sa Pilipinas, madaling umunlad, madaling makadevelop ng mga plano ba, di kagaya ngayon na nako, itong presidente natin, tutuusin si Bongbong Marcos, wala naman talaga to siyang mga matitinding mga advisor sa kanyang administrasyon ngayon. Kaya windang-windang ngayon, kiyaw-kiyaw itong mga tao ngayon dahil dito sa ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon na wala sa isip talaga, wala sa utak eh. Ito yung emergency na nga na i-declare niya na nga itong ibawas na itong mga presyo ng langis, hindi nga niya nagawa eh. Pakiramdaman daw muna kasi stable naman daw ang presyo sa Pilipinas ng langis. Uy, Ginoo ko, Marcos, paano ba stable? Dito nga sa ibang bansa, hindi kasi lang nagsabi ito na stable ang presyo ng langis. Oras-oras gumagalaw ang presyo ng langis. Yan dapat ang natin sa sunod na mga administrasyon ni VP Sara, kasi kukuha ho yan ng mga magagaling na mga tao dyan na magiging cabinet secretary, cabinet members niya. So, ang dami kong pwedeng i-recommenda ba na yan VP Sara, pwede yan. Si Marcoleta naman talaga, Senador Marcoleta, hindi mo pwedeng isusuka yan, hindi mo pwedeng maliitin yan, magaling naman talaga yan. Tapos ang daming alam na batas eh, kaya nga siya biglang natakot yung mga kasamahan niya dyan sa Senado kasi kapag tama talaga pinaglalaban niya, kaya lang ganoon naman talaga eh, yung ayaw kay Marcoleta ay ang dami rin mga sinasabi. Normal ho yan. Kritiko kayo ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta, so sa inyo yun. Kagaya ko rin, na may kritiko rin ako. Nag-criticize din ako sa iba dyan. Ayaw ko yan sa mga tulpo. So totoo lang, ayaw ko yan sa mga tulpo, ha? Dahil yan mga yan, pasikat lang yan. Wala ho yung binatbat yung mga tulpo na yan. Wala rin yan, wala. No. Huwag talaga tayong magpapataka ba. Tapos ang imanok nila, itong si Risa Hontiveros, ay nako, kinain na nga ng buhay ni VP Sara ngayon sa mga survey. Napunod niyo yung survey? Nako, umarangkada si VP Sara sa mga survey kahit saan, ha. Metro Manila, sa Mindanao, nako, lalo sa Mindanao. Milya-milya ang layo sa mga kanyang survey ngayon. So ito na nga ang gusto kong dito, na ang Iglesia ni Cristo ba, kung susuportaan ang kandidatura ni VP Sara, durog ang mga kalaban, yanig talaga. Kaya itong mga kalaban ngayon, lalo itong natatakot kay VP Sara, lalo silang nag-isip. Kapag suportado na talaga ito ni INC, si VP Sara, nako, tapos na ang laban. Wala nang, kahit pa siguro saang bundok kayo pupunta para managkat mo kandila ba. So ayan, balikan ko ulit, ha. Edgar Mejorada, tubong taga Bohol, taga San Carlos Pilar, Bohol. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028.
Ingat po ang lahat.